Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Michelle Sarga. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNN News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na isinasagawa ang First Police Action Group for Public Transformation and Development Fun Bike for a Cause na nilahukan ng iba't ibang cycle enthusiast, volunteers at ng mga mamayan mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pagkakaisa ng komunidad, isulong ang malusog na pamumuhay at makalikom ng suporta para sa makabuluhang advokasya ng programa. Ang buong detalye ng report mula kay PSSG Jeff Jan Nabasa. Matagumpay na isinagawa ng Quirino Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, ang First Pag Fun Bike for a Cause, ikot ng gulong, ikot ng tulong. Nito lang 16 ng Mayo nitong taon na dinaluhan ng iba't ibang bike enthusiasts at cycling groups bilang pakikiisa sa adhikain ng programa para sa isang makabuluhang layunin. Isinagawa ang aktibidad mula sa First Quirino PMFC kung saan sa pagbubukang liwayway pa lamang ay marami na ang pumila para sa pagsisimula ng registration. Naging matagumpay ang aktibidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga cycling enthusiasts, stakeholders at iba pang individual na nagkaisang suportahan ang proyekto. Bukod sa pagtataguyod ng malusog na pamumuhay at aktibong lifestyle, naging daan ito upang higit na mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan ng kapulisan at komunidad. Nag-uwi naman ng mga medalya at cash prize ang mga nagwagi para sa bawat kategori na tiyak na nagpasaya sa mga kalahok. Ang mga naliko mula sa nasabing aktibidad ay ilalaan para sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng water system project upang matiyak ang mas maayos at sapat na supply ng tubig ng QPPO. Sa pagtatapos ng programa ay sinagawa ang paggawad ng mga certificate bilang pagkilala sa mga taong nasa likod ng matagumpay na proyekto. Inihayag naman ni Pag-Chairperson QPPO Attorney Edwin Betgen ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga lumahok at sumuporta sa nasabing aktibidad upang maisakatuparan ang mga programang nakatuon hindi lamang sa kapakanan ng kapulisan kundi maging sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo publiko. Ayon naman kay Police Colonel Paul Y. Gamido, Provincial Director, ang matagumpay na pagsasagawa ng First Pag Fun Bike for a Cause ay patunay ng pagkakaisa at malasakit ng ating komunidad para sa isang makabuluhang layunin. Aniya, patuloy pang magsasagawa ang QPPO ng mga programang nagtataguyod ng pagkakaisa, malasakit at pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 2 individual na kapwa may kinakaharap na kaso kaugnay sa illegal na droga matapos ang isinagawang magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Baguio City.
Ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Arestado ng mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit Cordillera Administrative Region ang 2 wanted person sa isinagawang intel-driven operation noong 13 ng Mayo sa Military Cut-Off Road, Baguio City. Kinilalang mga naaresto na sina alias Jenny, 30 anyos, at alias Teresa, 69 anyos, na kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5, kaugnay ng Section 26 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng mga tauhan ng RHPU car, katuwang ang PHPT Benguet, matapos matukoy ang lokasyon ng mga akusado. Batay sa record, may inalabas na warrant of arrest laban sa dalawa, ang Regional Trial Court Branch 120 sa San Jose del Monte, Bulacan noong 11 ng Hunyo, taong 2025 na may rekomendasyong walang piyansa. Matapos ipalam ang kanilang mga karapatan, dinala ang mga sospek sa impila ng RHPU car sa La Trinidad, Benguet para sa dokumentasyon bago i-turn over sa korte. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ng mga otoridad ang isang individual na kabilang sa top 10 most wanted person ng Highway Patrol Group sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Tarlac. Yan ang muling ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Arestado ng PNP Highway Patrol Group ang isa sa top 10 most wanted persons nito sa isinagawang intel-driven operation noong 13 ng Mayo sa Barangay San Francisco, Tarlac City. Kinilalang suspect na si alias Pen, 31 anyos, na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa ulat, may kaugnayan ng kaso sa isang Mitsubishi Expander na umano'y hindi na ibalik matapos mabigong bayaran ang natitirang obligasyon sa bangko sa ilalim ng pasalo agreement. Sa pamamagitan ng social media exploitation, intelligence monitoring at impormasyon mula sa mga asset, natukoy ng mga otoridad ang pinagtataguan ng sospek sa Tarlac City, dahilan upang matagumpay itong maaresto ng mga operatiba ng RHPU car. May inalabas na warrant of arrest laban sa sospek ang RTC Branch 116 Bacoor City, Cavite, na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos ipaalam ang kanyang mga karapatan, dinala ang sospek sa impila ng RHPU car sa La Trinidad, Benguet para sa kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa korte. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Northern Police District Anti-Carnapping Unit ang isang top most wanted person sa isinagawang operasyon sa Quezon City. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Arestado ang 49 anyos na lalaki sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Barangay Bagbag sa Uyo, Quezon City sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng statutory rape at kasong lascivious conduct sa ilalim ng RA 7610. Ang akusado ay kabilang sa top 4 most wanted person ng Subic MPS, top 2 most wanted person ng Zambales PPO, at top 1 most wanted person ng Pro3. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng NPD Anti-Carnapping Unit, Santa Ana MPS, 302nd RMFP3 at Pro3 Cyber Patrol RID3 na nagsagawa ng social media validation at tracking na nagresulta sa pagkakaaresto ng akusado. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Family Court Branch 12. Walang piyansang inirekomenda para sa kasong statutory rape, habang 200,000 naman para sa lascivious conduct. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng mas pinaigting ng kampanya ng Northern Police District laban sa mga wanted person, alinsunod sa advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Naghatid ng tulong ang RPSB team Palanas sa isang person with disability sa lalawigan ng Albay sa pamamagitan ng pagbigay ng foldable steel crutches bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagtulong sa mga nangangailangan sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolman Alexander Mata. Kita ng malasakit at tunay na serbisyo publiko ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB Team Palanas ng 505th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 matapos nilang personal na ipagkaloob ang foldable steel crutches kay Ginoong Romeo Samaupan Sr., isang person with disability at residente ng Barangay Palanas sa Ginubatan, Albay. Pinangunahan ng mga tauhan ng RPSB Team Palanas ang naturang outreach activity bilang bahagi ng kanilang patuloy na community engagement at programang naglalayong mapalapit ang kapulisan sa mamamayan sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Lubos ang pasasalamat ni Ginoong Samaupan sa natanggap na tulong dahil malaki umano ang may tutulong nito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang foldable steel crutches ay magsisilbing mahalagang suporta upang mas maging magaan at ligtas ang kanyang paglalakad. Ipinahayag naman ng RPSB Team Palanas na ang simpleng pagtulong ay bahagi ng kanilang tungkulin hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagsusulong ng malasakit at pagkakaisa sa komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng kapulisan ang mamamayan na makiisa sa mga programang pangkomunidad upang higit pang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at publiko. Ang naturang aktibidad ay patunay na ang serbisyong may malasakit ay nananatiling pangunahing adikain ng Philippine National Police sa bawat barangay. Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion 5, ako po si Patrolman Alexander Mata, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 1.12 milyong halaga ng umano'y smuggle na sigarilyo sa isang checkpoint operation sa Lanao del Norte. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Kim Luna. Ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte, katuwang ang 51st Company at 5th Mechanized Battalion Armored Division, ang tinatayang 1.12 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte, gabi ng Mayo 17 taong kasalukuyan. Pinahinto sa isang checkpoint ang isang itim na Toyota Innova dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt ng driver. Sa beripikasyon, nabigo rin umano ng driver na si alias Jailani na magpakita ng rehistro ng sasakyan dahilan upang tikitan ito ng mga LTO deputized personnel. Habang nagsasagawa ng inspeksyon, nadiskubre ng mga operatiba ang malaking bulto ng hinihinalang smuggled cigarettes sa loob ng sasakyan. Nakumpiska sa operasyon ang 15 master cases ng New Berlin cigarettes, 5 master cases ng Modern cigarettes, at 8 cellophane packs ng Ford cigarettes na umaabot sa kabuuang 1,400 rims na may tinatayang 1.12 million pesos. Dinala ang driver sa Kapatagan Municipal Police Station para sa dokumentasyon habang nasa kustudiya ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan bago i-turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN Correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mga malawak at mabilis na maulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media account ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.,
Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Michelle Sarga. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.